So hello, what's up mga ka-J-Vlog? Welcome ulit sa panibagong video. So sa video na to, ayan, last day na po ng 2024 pero continuous pa rin tayo mag-review of course ng year-end review natin ng mga iPhones at ang topic natin ngayon is the iPhone 13 Pro. Sulit kaya to going 2025. Tara mga ka-J-Vlog, check natin. So yun mga ka-J-Vlog, Happy New Year sa lahat. At yun nga, magta-topic ulit tayo ng iPhone at ang re-review natin ngayon yung year-end is iPhone 13 Pro. So ito na yung last review natin ngayon 2024. At syempre, shoutout din sa mga nakabili na ng mga iPhone sila sa Green Hills. And unang-una sa muna tayo mag-recommend ng legit na shop. Wala na iba kundi sa nire-recommend natin shop si Ate Mait ng CMB Gadgets, Stall XA07, second floor Green Hills, San Juan City. At ang presyo ng iPhone 13 kasi nag-mega sale si Ate Mait ngayon eh. Yung 128 na lang ng iPhone 13 Pro ngayon, naglalaro na lang sa 28 to 29,000 pesos for the 128GB. 256 naglalaro sa 31 to 32,000 pesos. So sobrang mura na lang po ng iPhone 13 Pro sa Green Hills. At ang iPhone 13 Pro ay na-release yan noong year 2021 na merong SRP na super expensive. Nasa 60 to 70,000 pesos po ang iPhone 13 Pro 3 years ago, pero ngayon ay sobrang mura na lang po at abot kayang halaga na lang siya. Yes, yan 20,000 plus is abot kayang halaga na yan na iPhone kung compare mo yan sa presyo niya before nung year 2021. So nga si iPhone 13 Pro ay merong Apple A15 Bionic chip. Napakalakas pa rin po ng chipset na yan. And quick reminder lang, yung Apple A15 Bionic chip ay makikita natin yan sa lahat ng series ng iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro, and iPhone 13 Pro Max. So lahat po yan ay merong powered ng Apple A15 Bionic chip. Again, isang malakas pa rin yan na chipset going 2025 at matik masusupport pa po ng matagal na software update ng iPhone 13 Pro. Kumbaga yung 13 Pro kahit na 3 years siya ay medyo fresh pa rin siya sa OS update. Siguro tatagal pa to sa OS update ng 4 to 5 years, hindi pa natin alam. So, malay natin. Pero ngayong year-end 2024 ay sobrang sulit pa rin po ng iPhone 13 Pro. Actually, meron akong daily driver na iPhone 13 Pro na pangatlong cellphone ko yan. At napaganda pa rin mga J-Vlog. Nabili rin natin yan kay Ate Mayet. So, yun nga, legit na legit yung mga iPhones yan. At soon, gagawa ko ng mga review na kamusta yung mga binili nating iPhone sa Greens, kung maganda pa ba. So, gagawa tayo ng review dyan. Pero, yun nga, yung iPhone 13 Pro na na-purchase natin sa Green Hills, sobrang ganda pa rin mga J-Vlog. Mabilis, very snappy, meron siyang 120Hz screen refresh rate nga for smoother animation. And, ang maganda kayo sa iPhone 13 Pro, or sa 13 series rather, is yung bagong feature nila na cinematic mode. Yung cinematic mode ay isa sa game changer na feature ng iPhone 13 series. So, syempre, na-adapt na yan sa lahat ng iPhones today. Kaya kung gusto nyo ng iPhone na affordable, dito tayo sa 13 Pro or sa Pro model na affordable na may cinematic, 13 Pro po ang the best option para sa inyo. When it comes sa battery, again, depende yan sa consumers or depende sa paggamit nyo. Maganda rin naman yung performance sa iPhone 13 Pro when it comes sa gaming. So, kung gaming nyo to gagamitin matic yung battery nito, hindi siya ganun katagal or expect nyo na few hours lang at tatagal nito. Pero again, pag casual things lang, social media, manonood kayo ng Netflix, calls and texts, surfing the net, matagal din naman magagamit itong iPhone 13 Pro. Pag bibili rin kayo sa Green Hills ngayon ng second hand na iPhone 13 Pro, usually ang mga battery health talaga yan is 80 plus na ang karamihan yan. Meron pa rin mga 90 plus yes, pasertihan, pero karamihan na po or majority na po ng mga battery ng iPhone 13 Pro is 80 plus ang battery health. Again, sa mga 80 plus battery health, yun nga, ulitin ko po, okay po yan, maganda pa rin yan, malakas pa rin yan at mataas pa rin. At consider nyo na rin yung taon ng iPhone 13 Pro. Again, 3 years na po itong smartphone na to. Kaya matik, ang majority na battery health ng mga iPhone na to is nasa 80 plus na. Even, mga 79 pa kayo makikita or 78, yun yung mga talagang solid ginagamit yung iPhone 13 Pro nila. Although, yung service battery health na 79, 78, even 75, all goods pa yan mga J-Vlog. Huwag kayong mag-alala. Again, wag niyo muna palitan yung battery niyo kung hindi pa naman talaga totally nagloloko, hindi pa naman totally mabilis malobat. Okay pa naman gamitin niya as long as yung original battery pa yan. Pero wala rin naman problema pag pangapalit battery na. So, meron na rin mga binibenta, of course, si Ate Mait na mga palit battery na magaganda naman yung condition yan.
Hindi naman nila ibebenta yan kung pangit yung condition at nilalagyan naman nila ng warranty. For example, nagkaroon ng problem, di ba? Iwa-warranty naman yan. So, when it comes sa palit battery na iPhone, syempre, matik na yan. Talagang kasama na yan dito sa pagbili natin ng mga second hand. Kasi syempre, yung mga ibang battery ng mga older units, na-degrade na, sira na, pinapalitan nila ng bago. As long as maganda po yung pinalitan na battery, all goods naman yan mga ka-J-Vlog, huwag kayong mag-alala. So, marami rin kasing consumers ang mas prefer mga smaller form factor ngayon ng iPhone, lalo na itong 13 Pro. Marami kasing nalalaki yan sa 13 Pro Max. So, meron silang second option to go Pro na mas maliit, which is sa 13 Pro. Ako, to be honest, mas nagugustuhan ko pag nagme-make ako ng content, yung mga smaller form factor ngayon ng iPhone. Medyo nahaselan na ako sa Pro Max when it comes sa ikakabit mo pa sa monopod, di ba? Sa sasakyan, sobrang laki. Mas piniprefer ko yung mga ganitong screen or form factor ng iPhone, yung Pro at yung base model na regular size na iPhone kasi very comfortable lang sila for one-handed operation. Napagandang gamitin pag nagbablog kayo. Hindi sobrang nakakairita gamitin yung screen niya. At hindi siya masyado nakakuha ng attention ng mga consumers pag nagbablog kayo. So, again, mas prefer ko yung maliit na Pro model when it comes sa pagbablog, lalo na pag nagbablog kayo outdoor. Mas very comfortable siyang gamitin, kumbaga. So, mas ipiprefer ko to when it comes sa content creation pag outdoor, itong 13 Pro. Maganda rin yung screen niya, Super Retina XDR OLED display. First ever Pro model ng iPhone na nagkaroon ng 120Hz screen refresh rate. So, super smooth ang refresh rate ng iPhone 13 Pro. Mas smooth pa dito sa iPhone 16. Dahil yung 16 base model is 60Hz refresh rate lang po to. So, wala pa rin pong base model ngayon na naka 120Hz. So, sad to say, hopefully sa iPhone 17 magkaroon na ng 120Hz screen refresh rate support sa mga base model ng iPhones. And yun nga, sa iPhone 13 Pro, smaller notch na siya compare sa 12 Pro. I know hindi siya big change pero ano rin siya, additional na pagbabago sa 13 Pro compare sa 12 Pro. Smaller notch, 120Hz, bigger camera lens. So, yung kung i-compare mo yung 12 Pro sa 13 Pro, sobrang layo nung size sila when it comes sa camera module. Mas malaki yung camera module ng 13 Pro dahil of course, mas mababa aperture niya, mas maganda siya sa low light performance, kaya mas malaki po ang lente ng 13 Pro. So, when it comes sa low light shots, syempre definitely napakaganda gamitin ng 13 Pro ngayon mga J-Vlog. Even sa video low light, napakaganda gamitin, solid din. Kaya go-to ko rin when making contents, itong iPhone 13 Pro, especially pag nagvi-video ako. So, again, sa akin lang to, based lang sa aking observation, pinaka-the best talagang video camera ang mga iPhones. Mapaano pang model yan? 12, 13, 11. The best po yan. Ever since gumamit ako niyan nung pagbablog ko year 2018, naka-iPhone XS Max na ako. iPhone XR lahat, nagamit ko na yun for making montage or making content. Napaka-solid po ng mga camera ng iPhones. So, kung isa kayong content creator, masasuggest ko sa inyo, or TikToker, masasuggest ko sa inyo yung camera ng iPhone 13 Pro. Napaka-solid. Yun mga ka-J-Vlog, ang ating quick review or year-end review sa iPhone 13 Pro. Ang tanong, Lods, sulit pa ba bilhin to going 2025? Definitely, the quick answer dyan mga ka-J-Vlog is yes. Napakasulit pa rin po ng iPhone 13 Pro going 2025. Again, napakatagal nyo pa rin to magagamit sa market. At yun nga, alam ko maraming consumers ang pinapangarap to before na sobrang mahal, hindi man nila mabili 70,000 pesos, di ba? Grabe mahal. Pero ngayon, abot kayong halaga na lang, 28,000. There's a possibility sa 2025, mas bumaba pa presyo niyan. Kung makakapagitay kayo, edi go. Pero kung hindi, mura na rin naman siya. Nag-sale nga siya kay Ate Med kasi nung first week ng December, 31K. Ngayon, for as low as 28,000 pesos, meron ka ng iPhone 13 Pro. So, ang go-to nyo sa iPhone 13 Pro, kung bakit maganda siya i-consider purchase compare sa 12 Pro, sa 13, sa 12, unang-una dyan, Pro model siya na merong cinematic mode, better low light shot, smaller notch, cinematic mode din mga ka-J-Vlog, and 120Hz screen refresh rate. So, yon again mga ka-J-Vlog, kung bibili lang kayo ng iPhone, dun tayo sa mga nire-recommend ko shop or yung go-to nating shop, si Ate Mayet ng CMB Gadgets, isang legit seller yan sa Green Hills na lahat ng mga review units natin, diyan po galing yan. Kaya napaganda i-recommend ng shop na yan. Very trusted. Yung shop niya nasa description box. I-check nyo na yan. Sabihin nyo lang napanood nyo sa vlog. Automatic yan. Bibigyan kayo 500 pesos cash discount ng shop na yan.
So, napaka-solid pa rin ng iPhone 13 Pro going 2025. Huwag na kayo magdalawang isip pa. Nung bantay din ako sa MB Gadgets or nasa Greenlist ako, marami talagang napupusuan ng iPhone 13 series. Mapa-base, Pro, and Pro Max. Kino-consider nila yung 13 series kasi sila po yung nasa gitna ngayon eh. Sila yung nasa gitna ng 12, ng 11, tsaka 12. So, 11, 12, 13, 14, tsaka 15. So, nasa gitna po ang iPhone 13 series. Kaya maraming piniprefer ang iPhone 13 series ngayong 2024 going 2025.